This episode of Tito J Diaries is brought to you by Kape ni Ginoong Pepe. Sa episode na to, bumisita ako sa Public Library at Museum ng Halahala Rizal na kailan ko lang natuklasan. Halo-halo ang naramdaman ko, pero lalo akong naniwala na malaki ang potensyal na magkaroon ng turismo ang bayan. Ito na ba ang simula ng Yellow Hut Project? Malalaman! Morning, ma'am. Ma'am, open po ba sa ano po? Sa taas, yung public library and yung museum natin. Okay lang po siyang po, i-vlog. Sa Tito J Diaries po. Channel po siya sa YouTube. Siya si Ma'am Sita, ang librarian na nangangasiwa sa public library ng bayan at maging sa museum na rin. Pinaunlakan niya tayong silipin ang loob ng library at museum. Isang pagkakataon na bukas sa lahat ng mamamayan. Pinagsulat muna ako ni Ma'am Sita sa logbook, saka kami nagkwentuhan. Inabot pa niya sa akin ang isang kopya na naglalaman ng history ng halahala. Ayon sa kwento ni Ma'am Sita, 3 taon na raw mula nang ma-assign siya rito. At siya na nga ang nag-organize ng mga libro at nagkatalog. Hello everyone, kasama natin si Ma'am Sita at nandito tayo sa public library ng Halahala Rizal. Na itong building na to, ma'am, kung di po ako nagkakamali, dati po siyang municipal building. Municipal building. On the scale of 1 to 10 sa palagay niyo po, gaano po ka-aware yung mga kababayan natin na itong pong public library ay open siya to public? Siguro mga 7. 7. Kasi naka 3 years na kami dito. 3 years na. So ano pa lang po 3 siya? years na ako dito kasi galing pa ako sa Manila eh. Okay. Saan po kayo sa Manila galing? Sa Scholastic. Saint Scholastica. Pero taga-halahala po talaga kayo. Mismo dito na. So you decided to serve pa rin sa Gusto ko naman public naman. Public service. So kayo po before ay librarian din po ron or teacher po? Library. Librarian. So from school to public. So kamusta naman po itong public library natin sa Hindi palagay? naman medyo hindi pa masyado ng mga kasing kilala di ba ng ano. Pero mga bata, okay na. Mga school nakikilala na ito. Mga John Paul, John Therese, Jana High. Pupunta po sila. Alam po natin sa ngayon, nasa digital age tayo eh. Meron po ba kayong mga parang struggles and frustration? Kung paano natin hihikayatin yung mga kabataan na gumamit ulit ng library? Yan, namin. Tapos, other from books, may internet naman kami dito. May internet po. So, yung mga educational na mga games. Ano pong araw yung pinaka nagpupunta? Afternoon kami, after class. After ng class. Medyo nagkakatao na po. After class, mga 2 o'clock. Kasi ngayon may klase ngayon, bawal sila dito. Baka mamaya cut off sila ng class. Okay. Tapos nag-i-issue din po kayo ng library ID? Pero nagpapabaro kami, logbook. Nagla-logbook lang po. Pag gusto magbaro. Ano po yung range ng mga gamit po natin na libro dito? Yung from textbooks to Elementary to high school. elementary. May More college on din. references po siya. May textbook na reference din. Pero, Hinarap na nila mga minsan yung sa history ng halahala. Mga author na taga-halahala. Kaya college, na research nila yun. So kapag nagbibigay po sila na ito yung book na hinahanap or ito yung book na reference. Kanya-kanya research sila mga bata. Nagtatanong na lang mga bata, Miss, may limitahan. Hindi pa kaya pili about English, mga ganon. Sa ngayon po, ano po yung napapansin yung kaibahan ng paggamit ng mga bata ng libro today and before? Ay ngayon medyo less ngayon, hindi kagaya dati, di ba? Kasi ngayon may internet eh. Sa internet sila nagsasagano eh. Sa internet na Pero at least gumagamit pa rin ng books. How about po? Encyclopedia, gaano kadalas hiramin? Ginagamit din. Hindi naman tinitingnan lang nila. Binubuksan. At least binubuksan nila. Ilan po ang total of books natin dito, ma'am? Yung na-accession ko na, naka 5,000 na yan. Pero yung iba may volumes eh. By volumes, 5,000 na kami. Mga donation lang kami mga books. Yun po yung itatanong mga donation lang yan eh. Kasi din naman kami bibili wala naman kami budget pambili, diba? So paano po kapag ka magdo-donate po, ano po ang process? Ayun, nagbibigay sila dito, tapos pinipili na namin kung anong okay. Sabi ni Plato, ang mga libro raw ang nagbibigay ng kaluluwa sa sansinukob.
pakpak para sa isip, paglipad sa imahinasyon, at buhay sa lahat ng bagay. Ngayong mas madalas na tayong nakasubsob sa mga screen ng cellphone at computer, tila luho na ang makahawak ng libro at magbuklat ng mga pahina. Kaya naman may paanyaya si Ma'am Sita para sa mga halahenyo. So welcome po ang lahat na pumasok sa ating Municipal Public Library. For all po ito. Matapos bisitahin ang library, sinamahan naman ako ni Ma'am Sita sa museum na nasa katabing silid lang ng aklatan, kung saan bumungad sa akin ang koleksyon ng mga lumang kagamitan. Gaya na lang nitong mga tapayan o banga na ginagamit bilang imbakan ng tubig o kundi man ay ginagamit sa fermentation ng suka. Tinatayang nasa mahigit 75 years na ang tanda ng mga banga na ito. Mayroon ding mga lumang larawan ng mga personalidad sa halahala na may kinalaman sa mga nagdaang pamahalaan. Tulad na lamang nitong mahabang pila ng mga larawan ng mga nagdaang alkalde ng bayan. Yun nga lang, hindi pa ito updated. Isa sa mga napuna ko rito ay ang kulang-kulang na mga koleksyon. Merong mga placard pero wala yung kagamitan na nakadisplay. Habang mayroon namang mga gamit na hindi maayos ang pagkaka-exhibit. Halimbawa na lang itong bintanang kapiz, itong makina na gamit sa pananahi, isang malaking kasirola, at isang lumang makinilya, at isang malaking baul na ginagamit bilang lagayan ng mga damit. Okay lang po ba? Okay. At dahil nga mahilig ako sa mga bagay na luma at antigo, hindi ko napigilan ang sarili ko na halongkatin ang laman ng baul. Ano naman kaya makikita natin dito? Ayun naman pala, mga lumang gamit lang din. Dito pala nakatago yung mga nawawalang items na dapat ay naka-exhibit, gaya nitong basag na mangkok at bintanang maliit at itong plantsyang diuling. Marami pang mga interesante at lumang kagamitan na makikita sa loob ng Museo de Halahala. Pero kung sasailalim ito sa mas maayos na curation, maaari itong maging susi para mas makilala ng bawat mamamayan ang kanilang sarili at kasaysayan ng kanilang lugar. Maaari rin itong maging atraksyon, lalo na sa mga nagnanais makilala ng mabuti ang bayan ng Halahala. Isang silid na mag-uugnay sa nakaraan at kasalukuyan, at magsisilbing gabay ng bayan sa pagtahak nito sa kanyang kinabukasan. Bago tuloy ang umalis, nagpasalamat ako kay Ma'am Sita, lalo na sa kanyang dedikasyon na pangalagaan at panatlihing organisado ang public library at museum ng bayan. Binahagi ko rin sa kanya ang roadmap ng Yellow Hat Project, ang mga hakbang na isusulong nito sa hinaharap at ang layunin nito na makatulong sa pagbuhay ng turismo sa Halahala. Alam niyo kung ano yung gusto ko dito sa ambience ng mga museum. Halos pare-pareho siya. No? Yung ambience nito, same siya dun sa ambience ng mga pinanggalingan ko museum, no? Lalo sa Museo Pambata. Ito, tingnan niyo to. Ano to? Hindi ko alam kung saan siya galing, kung para saan siya. Siguro tanungin natin si Ma'am Sita.